Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah suwar min hayatis sahaba sa pagpapatuloy doon sa talambuhay ni Abdullah bin Jahash radiyallahu anhu. Siya lumikas na sila ng Makkah para maghijra. At sa kanilang paglikas, naiwan nila yung kanilang mga bahay, mga lupa at mga gamit at ito nga'y kinamkam ng Quraysh. Nung nakalis na sila. Pumunta doon sina Abu Jahal at gayon din si Utbah bin Rabi'ah. At sinabi ni Abu Jahal, "Waman haula'i hatta tabkihumud diyar." Sabi niya tungkol sa angkan ni Abdullah bin Jahash, sino ba yung mga yan? Ano bang saysay na mga yan upang iyakan ng mga bahay na ito? Iyakan, ibig sabihin kasi naging malungkot yung mga bahay na yun. So, sinasabi niya, hindi dapat nalulungkot ang mga bahay na ito. Ibig niya sabihin, dapat ginagamit. Thumma wada'a Abu Jahal yadahu ala dari Abdullah bin Jahash. Diyan nga, si Abu Jahal mismo ang kumamkam sa bahay ni Abdullah bin Jahash. Faqad kanat ajmala hadihi dur wa agnaha. At napakaganda nga ng bahay na ito. Kumbaga pinakamamahalin. Kabilang sa mga pinakamamahalin doon sa Makkah. Wa ja'ala yatasarrafu fiha wa fi mata'iha kama yatasarrafu al-maliku fi milkihi. At ginawa ni Abu Jahal dito ang gusto niyang gawin. Yung bahay at yung mga nilalaman nito, katulad ng kung paanong ginagawa ng may-ari, ang anumang naisin niya sa kanyang pagmamay-ari. So inangkin na totally ni Abu Jahal yung bahay ni na Abdullah bin Jahash. Falamma balaga Abdullah bin Jahash ma sana'a Abu Jahal bidarihi dakara dalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nang nabalitaan ni Abdullah bin Jahash yung nangyari doon sa kanilang bahay, ipinabatid niya ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ala tardaya Abdullah an yu'tika Allahu biha daran fil jannah?" Hindi ka ba malulugod, o Abdullah? Nabibigyan ka ni Allah bilang kapalit dito ng bahay doon sa paraiso? Sabi niya, "Bala ya Rasulullah." Siyempre, o sugo ni Allah. Gusto niya magkaroon ng bahay sa paraiso, gusto niya makapasok ng paraiso. Siyempre, tatanggapin niya ito bilang gantimpala rin doon sa kanyang bahay sa Makkah na nawala, na kinamkam ng Quraysh kasama ang mga gamit na naiwan dito. Kasama na rin yung lupa. At sabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fadhalika lak." Yan nga, ang bagay na iyon, ang bahay sa paraiso, inshallah, ay mapapa sa iyo, alhamdulillah. Fatabat nafsu Abdullah wa qarrat aynuhu. At yun nga, naging magaan na ang pakiramdam ni Abdullah at napanatag na ang kanyang mga mata. Gayon din ang kanyang puso, alhamdulillah. Ngayon makikita natin, tuwing ang inaalala natin ng kabilang buhay ay nagiging mas madali ang buhay dito sa mundo. Lalo-lalo na yung mga pagsubok dito. Na kung meron tayong madaraanan ng mga pagsubok, at ito'y ating pagtitiisan insyaAllah, at lalo tayong mananalig kay Allah, ito'y gagantimpalaan ni Allah sa paraiso, insyaAllah. Katulad ng bahay na ipapalit ni Allah kay Abdullah bin Jahash, insyaAllah. At hindi nabanggit natin doon sa khutbah, yung bahay na ibibigay ni Allah para doon sa tao na nagtiis at nananatiling nagpapasalamat kay Allah kahit namatayan siya ng anak.
Si Allah ay nagagantimpala ng malaking gantimpala sa sino mang matiisin. Katulad din ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bigayri hisab. Ang mga matiisin ay bibigyan lamang ng kanilang gantimpala sa paraan na wala ng pagtutuos. Ibig sabihin, sobra-sobra itong ibibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang mga pinagtiisan, itong magiging gantimpala. Magiging malaking gantimpala sa kanilang pagtitiis, insyaallah. Makada Abdullah bin Jahash yastakarul Madinah ba'dama takabbadahu min nasbin fi hijratihi al-ula wa thaniya. Dito nga matapos yung kanyang hijra na una at pangalawa na hijra, siya ay nakaranas ng mga iba-iba rin na mga pagsubok. Wa ma kada yaduqu shay'an min ta'mir raha fi kanfil ansar ba'da ma nalahu min ada ala yadi Quraysh. So doon sa pagdating niya sa Madina matapos ang kanyang mga paghihirap sa una at ikalawa niyang hijra, yung una niyang hijra sa Habasha at pangalawang hijra ngayon sa Madina, alhamdulillah nakatikim si Abdullah bin Jahash ng ginhawa sa ilalim ng proteksyon ng Ansar. Matapos na siya ay dumaan sa iba't ibang mga pamiminsala ng Quraysh. Hatta siya Allahu an yata'arrada liaksa imtihanin arafahu fi hayatihi. Pero nga, dahil si Abdullah bin Jahash ay kabilang sa mga pinakamainam na alipin ni Allah, binigyan din siya ni Allah ng matinding pagsubok. Sinasabi na kabilang ito sa mga pinakamatitinding pagsubok na naranasan niya sa buong buhay niya. Wa anyo aniya a'nafa tajribatin lakiyahu mundu aslama. At itong naranasan niya na ito na rin yung pinakamatinding naranasan niya mula siya ay nagmuslim. Mula nang siya ay nagmuslim. So dito ngayon nangyari dito ayon sa pagkakalahad. Intadabar Rasulu salawatullahi alihi tamaniyatan min ashabihi lil qiyami bi awwali amalin askariyin fil Islam. Tinipon daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang 8 sa kanyang mga kasama. Inassign niya, inappoint niya para sa kauna-unahang military mission sa kasaysayan ng Islam. So meron silang mission. At ang mission na ito ay militar. Dahil yung mga sahaba, hindi na sila namumuhay na pagkaraniwang mga tao. Lahat sila puro sundalo. Lahat sila ay puro mga sundalo. Lahat sila ay pwedeng ipadala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iba't ibang mga misyon. At sa misyon na ito, fihim Abdullah bin Jahash wa Sa'ad bin Abi Waqqas. At sa misyon na ito, naririto yung dalawa sa kanyang pinakamalapit na kamag-anak. Pinsan niya na si Abdullah bin Jahash at yung tito niya na si Sa'ad bin Abi Waqqas. Sabi niya, law amiran na alaykum asbarakum alal ju'i wal atash. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gagawin daw niyang pinuno nila ang pinakamatiisin sa kanila sa gutom at sa uhaw. At nga, napakahalagang bahagi ito ng sunnah ng pagtatalaga sa pinuno. Dito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sinasabi niya, gagawin daw niyang pinuno yung pinakamatiisin sa gutom at uhaw.
Pero hindi ito basta-bastang pagiging matiisin lang sa gutom at uhaw na hindi ka basta-bastang nagugutom, nauuhaw o natitiis mo ito. Ibig sabihin ng tao na ito na matiisin sa gutom at uhaw, siya rin ang pinakamatuwid sa kanila inshallah. Kasi madalas siya mag-fasting. Madalas siya mag-fasting. At gayon din, siya ang magiging pinakamatiisin sa iba't ibang mga pagsubok. At gayon din, inshallah, siya na yung pinakamainam na matutukoy. Sa pag-aayuno, ang ginawang batayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagtukoy sa magiging pinuno nila. Dito malalaman natin, ang marapat lamang talagang magiging pinuno, yung pinakamainam sa grupo ng mga tao. Pinakamatuwid unang-una, pinakamatalino, pinakamaalam, hanggat maaari sa iba pang mga katangian, pinakamalakas. Inshallah nang sa gayon ay magagawa niya ng maayos ang kanyang pamumuno. Pero problema nga sa mga tao, yung nga meron ng kasabihan, sa lahat ng hayop, tao lamang ang nagtatalaga ng pinakamahina nila bilang pinuno. Ang ibang mga hayop, tuwing nang kukuha sila ng kanilang pinuno, halimbawa, grupo ng mga baka, grupo ng mga tupa, ang magiging pinuno nila yung pinakamalakas, pinakamaalam o pinakamatanda. Pero mga tao, ihinahalal nila sa eleksyon yung pinakamahina, pinakabobo, pinakawalang kwenta. Dahil lang sa yun ay ang pinakamahusay magsalita. So ganun din maaaring mangyayari kahit sa mga Muslim ang ganyan. Nagiging pinuno ang pinaka mahusay magsalita. Nagiging pinuno ang pinakamakapal ng mukha. Kahit siya yung pinaka hindi qualified na mamuno, kapag ipinilit niya ang kanyang sarili sa pamumuno, ginagawa namang pinuno ng mga tao. At hindi ito marapat. Hindi ito marapat. Kaya nga sa ta'mir, sa pagtatalaga, sa pagkapinuno, at yun nga sa pagiging pinuno, itinatalaga ito. Hindi ang tao ang magtatalaga sa sarili niya bilang pinuno. Kaya ang sino man na naging pinuno dahil itinalaga niya ang kanyang sarili bilang pinuno, hindi valid ang kanyang pamumuno. Kaya nga sa khilafa, sino ba ang naghahalal na maging khalifa? Ulitin ko, hinahalal ang pagiging khalifa. Hindi nagkakaroon ng eleksyon na lahat ng tao nagbobotohan. Pero ang syura ang nagbobotohan. Silang mga nakakaalam lamang ng sitwasyon o ng tunay na kalagayan. Sila may otoridad. Kaya ang tawag sa kanila din yung ahlul aqdi wal hal. Silang mga may tangan ng kontrata o kasunduan at yung pamumuno sa mga tao. Ngayon kung yung tao halimbawa, sabihin niya pinuno siya ng isang jamaa, tapos ngayon nakagawa siya ng paraan na mayroong mga tao na kinikilala niyang syura. Tapos hindi naman sila kabilang dun sa ahlul aqdi wal hal. Hindi naman sila nakatira dun sa lugar kung saan naroon ang pamumuno. Hindi naman sila kabilang dun sa jamaa. Batil din yun na syura. Batil yun na syura. Hindi yun syura. Maraming mga usapin sa pamumuno na nalilingid sa mga Muslim. Kasi hindi sila nag-aaral. Kaya kapag mayroong naninindigan sa kung paano ba dapat natutupad ang pamumuno, nagiging kakaiba ito sa kanila. Itinuturing nilang fitna. Samantalang sila ang nagpatupad ng fitna sa unang pagkakataon pa lamang. Na kapag itinatama ito, yun nga, nagiging kakaiba na. At tama nga ang mangyayari. Nabada al-Islamu gariban wa sayaudu gariban kama bada. Nang Islam ay nagsimula bilang kakaibang bagay at magbabalik ito sa pagiging kakaiba. Na hindi lamang ito mangyayari sa mga usapin ng mga gawaing pagsamba. Maraming mga gawaing pagsamba tinatalikuran na ng mga Muslim at tinatangkilik nila yung mga kakaiba na mga gawain, mga bidaa
Kaya nangyayari, kapag may nag-uutos ng kabutihan at nagbabawal sa kasamaan, pagdating sa mga gawaing pagsamba, itinatanggi nila. Kasi kakaiba para sa kanila. At gayon din nga nangyayari sa mga iba pang muamalat at maging sa pamumuno. Ang pamumuno ayon sa panuntunan ng Islam ay nagiging kakaiba. Ang pamumuno sa panuntunan ng Islam ay nagiging kakaiba. Yun nga, dito alhamdulillah, sa ating pagtalakay sa talambuhay ng mga sahaba radhiyallahu anhum, nagiging malinaw sa atin. Ano ba ang mga panuntunan sa pamumuno? Paano nagtalaga ng pinuno si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at gayon din ang mga sahaba. At dito sa pagkakataon na ito nga yung naging pangunahin niyang batayan. Yung pagiging matuwid, inshallah. At ito nga, thumma akada liwa'ahum li Abdillahi bin Jahash. At pagkatapos sabihin na ito, ibinigay niya ang bandila. Ibig sabihin, ginawa niyang pinuno si Abdullah bin Jahash. Fakana awwala amirin ummira ala ta'ifatim minal mu'minin. Na siya ang kauna-unahan na amir sa anumang grupo ng mga mu'min. Alhamdulillah na ipinadala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa isang misyon o itinalaga niya para sa isang trabaho. Dahil dito, dun nga sa subtitle ng ating tinatalakay, so siya daw ang awwalu man du'iya Amirul Mu'minin. Siya daw ang kauna-unahan na tinawag bilang Amirul Mu'minin. Haddada Rasulu al-Karim sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Jahash wijhatahu wa atahu kitaban wa amarahu alla yandura fihi illa ba'da masirati yawmain. So nang itinalaga na siya bilang pinuno, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagtalaga din ng kanyang magiging misyon kung saan siya pupunta. At ibinigay sa kanyang isang sulat na pinag-utos niya na huwag bubuksan hanggang sa makapaglakbay muna sila ng 2 araw. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mashallah, napakatalino niya. Itong usapin ito ng operational security na tinatawag. Military terminology ito, operational security. Ibig sabihin, ang lahat ng aspeto ng operasyon ay dapat ligtas, lalong-lalo ng impormasyon, na hindi ito basta-bastang malalaman ng kalaban o may intercept o hindi nila mahuhulaan kung ano ang plano ninyong gawin. So dito sa usapin na ito, bagaman nalalaman natin na ang mga itinalaga na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na 8 tao ay pawang mapagkakatiwalaan. Pero gayon pa man, pinili ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maisikreto ang nilalaman ng sulat na ito. Na hindi bubuksan ang sulat na ito hanggang sa maglakbay muna sila ng 2 araw doon sa direksyon na tinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi ang pagkakabunyag ng mga lihim, lalong-lalo na operational details ng iba't ibang mga misyon, maaring hindi lang naman ito kakalat dahil may traidor. Diba? Katulad halimbawa nung nangyari doon kay Hatib bin Balta'a, na matapos na makapagdesisyon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na salakayin na ang Makkah, nagpadala siya ng sulat sa kanyang mga kamag-anak. Pero na-intercept ito ni na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bago pa yung Fathu Makkah, ito napakahaba pang panahon bago pa dumating yung panahon na yun. Ilang taon pa. Ang mga 6 na taon pa bago Fathu Makkah. Ito kasi ay nangyari ilang buwan bago ang Badar. Itong mission ni na Abdullah bin Jahash. So operational security ito. Kasi maaari mangyayari, oo, walang traidor sa kanila.
Pero kapag binuksan ni Abdullah bin Jahash yung sulat, maaring may ibang paraan na mababatid ito ng mga tao o kaya ay magkakaroon sila ng hinuha dito. Kaya mainam na napupunta doon sina Abdullah bin Jahash na wala silang ideya kung saan ba sila pupunta talaga o ano ang kanilang gagawin. At ganyan din para rin ito sa kanilang kapanatagan. Kasi kung ang lahat ng detalye ng misyon ay binibigay agad doon sa grupo ng mga sundalo, maring umpisa pa lang ay umiiral na yung kanilang mga cognitive bias. Meron na sila agad mga konklusyon tungkol sa magiging misyon. Kaya mainam ang ginawa na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wala talagang nakakaalam. Kahit yung mga tao na nandun sa misyon. At actually, normal na procedure ito eh. Standard operating procedure ito. Yung nga tinatawag din ito bilang need to know basis. Malalaman mo lang ang mga detalye ng misyon as it progresses. Habang ito ay lumilipas, need to know. Kaya nga, sa mga misyon, palaging nagre-report yung mga sundalo halimbawa. So, meron tinatawag ng mga checkpoint o yung mga panahon, oras na sila magre-report. Sa bawat oras, dapat nandito ka na sa lugar na ito. At sasabihin nila, nandito na ako sa lugar na ito. Alauna, nandito na ako. O sige, pumunta ka rito. 2:00 mag-report ka. O 2:00, magre-report siya kung nasaan na siya. Maring meron ng tukoy na oras at tukoy na lugar na dapat nandun na siya sa lugar na yun sa oras na yun. Pero kung wala man tinutukoy, nagre-report in lang siya, pwede rin mangyayari ang ganun. So, yung ginawa na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may kita natin yung kanyang talino. Hindi naman naging sundalo ng Quraysh si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi siya naging military officer. Hindi siya nag-aral sa military academy. Pero, nalalaman niya ang mga bagay na ito. Dahil pinag-aralan niya rin. Sa bukod sa wahi, na pinanggagalingan ng kaalaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nalalaman natin na ang mga ganitong bagay ay pinag-aralan din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kaya napakainam talaga na susundin natin ang sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at gagawin natin siyang huwaran. Yung nga sinabi, di ba? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Matatagpuan ninyo sa sugo ni Allah ang mainam na halimbawa. Hindi lang halimbawa sa mga gawaing pagsamba. Hindi lamang halimbawa sa pakikitungo sa kapwa-tao, pati sa mga usapin na pangmilitar. Huwaran si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito yung dahilan na kahit mga hindi mananampalataya, kinikilala nila ang inam at husay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya doon sa aklat ni Michael Hart, na 100 most influential na mga tao sa buong kasaysayan, number 1 si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangunguna siya sa lahat ng bagay. Spiritual, political, militar, nangunguna doon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya hindi ba tayo magiging proud na tayo ay mga tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ikakahiya pa ba natin na tayo ay mga Muslim kung tayo ay tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kinikilala ng buong mundo na kabilang sa pinakamainam na mga tao? Hindi lamang sa larangan ng relihiyon, bagkus kahit sa larangan ng mga labanan o sa politika at iba pa. Dahil nga itong husay ni Propeta Muhammad sa labanan, actually hindi lang niya dito ito pinakita. Kahit sa iba pa mga labanan. Doon sa labanan sa Badar, syempre sa pamagitan ng pakikipagkonsultahan sa kanyang mga sahaba, anong ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nag-utos siya na mga sundalo ay pupwesto sa harapan ng mga bukal ng Badar. Nang sa gayon, yung pagkukunan ng tubig nasa likod nila at mapagkakaitan ng tubig ang Quraysh. Kaya nga, ang mga naunang labanan, kumbaga doon sa Badar, inaunang mga pagdanak ng dugo,
huli ng kalaban at iba pang aksyon na nangyari doon sa Badar, sumentro doon sa bukal na yon ng Badar. Kasi kailangan ng Quraysh ng tubig. Kailangan ng Quraysh ng tubig. Kaya napaka husay talaga no naging desisyon na yon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga nakikita natin dito yung kanyang talino at kanyang husay, hindi lamang sa kanyang pagiging matuwid bilang propeta, pagkos ay sa kanyang pagiging matalino kahit sa labanan. Alhamdulillah. Operational security, operational secrecy, need to know basis at iba pang mga bagay. Pero mga bagay pala na ito, panahon pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinatutupad na niya. Ipinatutupad na niya, alhamdulillah, na hindi naman niya ito pinag-aralan. Hindi naman siya eksperto dito na mahabang kanyang experience. Pero nga, sa pamagitan ng wahi at pamagitan ng pagkonsulta niya sa mga sahaba, ay naipadala niya si Abdullah bin Jahash. Alhamdulillah, dala-dala nila ang mga taktika na pangmilitar na epektibo. At yun nga sa grupo na ito, hindi lang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang masasabi nating baguhan sa bagay na ito. Kahit ang grupo na ito na pinadala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pawang muhajirun. So maaring may isip natin, maaring may experience naman sila sa labanan. Pero ilang taon na ba silang Muslim? 13 years na silang Muslim. At sa pagkakataon nito, 14 years o 15 years na silang Muslim. At doon sa Makkah, wala namang anumang naging experience sa digmaan o labanan ang mga Muslim. Kasi pinagbawal ni Allah sa kanila ang makipagdigmaan doon sa Makkah. Bilang hikmah, dahil sa hikmah. Kasi nga kung doon sila makikipaglabanan sa Makkah, uubusin lang sila ng Quraysh. Kaya nga, dinulot muna ni Allah na maitayo muna ang isang gobyernong Muslim na merong pamahalaan, na merong teritoryo at merong hukbong sandatahan, merong army bago nagdeklara ng jihad. Kasi kung ang mangyayari doon sa Makkah ay katulad ng ginagawa ngayon ng mga ligaw na Muslim, yung mga tumatangkilik sa doktrina ng mga terorista, na minority sila sa isang lugar, tapos sasalakayin nila yung mga kuffar, yung mga hindi mananampalataya, at lalong-lalo na inosente naman na hindi naman dapat pinipinsala katulad ng mga sibilyan na wala namang digmaan ng mga Muslim laban sa kanila, o mga off-duty na mga sundalo o pulis, pipinsalain nila. Mga sundalo o pulis na wala namang atraso sa kanila, wala rin naman digmaan sa kanila. Kung gagawin ng mga Muslim na didigmain nila ang Quraysh sa Makkah, ganoon din ang mangyayari. Katulad ng ginagawa ng mga terorista ngayon. Na hindi lamang malaking pagkakamali, ito ay isang malaking pagkaligaw. Kaya nga, napakasimple ng usapin eh. Susundin natin ang sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ultimo sa usapin na ito ng pakikipaglaban. May dahilan kung bakit hindi inutusan ni Allah na mag-jihad ang mga Muslim sa Makkah, katulad ng kung paanong may dahilan na tayo, kung wala naman tayong gobyernong Muslim, wala naman tayong teritoryong Muslim, may dahilan kung bakit hindi tayo dapat nag-jihad. At wala tayong pananagutan kung hindi tayo mag-jihad. Ang mahalaga, meron tayong intensyon sa ating mga puso na kung ang mga kondisyon ay kumpleto, na tayo nga ay mag-jihad, ay mag-jihad tayo. Pero tayo sa kasalukuyan nating kalagayan ay wala ngang jihad. Kasi kung ipipilit natin na mag-jihad tayo, nakagawa rin tayo ng pagsuway. Nakagawa rin tayo ng pagkaligaw. At ang gagawin natin ay hindi magiging tunay na jihad. Ito ay pagiging tulisan lamang. Nagiging tulisan lang tayo. Nagiging hold-upper. Nagiging kidnapper. Nagiging mapaminsala sa kapwa na hindi natin napapangibabaw talaga ang salita ni Allah. Kaya nga malinaw ang sinabi ni Allah, "Wajahidu fillahi haqqa jihadihi." Mag-jihad kayo sa landas ni Allah sa tamang jihad, hindi sa peking jihad. At ang tamang jihad, ito, yung ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga sahaba. Hindi iniimbentong jihad lamang. 2 tao lang kayo sa grupo, tapos namaril kayo ng mga sibilyan, nambomba kayo ng sibilyan, tawag nyo jihad.
Nasaan ang iba pa mga kondisyon na tinupad muna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago siya nag-jihad? Nagkaroon ba ng hijrah patungo sa isang teritoryong Muslim na merong gobyernong Muslim, na merong hukbong sandatahan na Muslim, hukbong sandatahan na merong pananagutan sa kanilang misyon, kung ito ba'y natupad o hindi? Kung wala kang nito lahat-lahat ng mga kondisyon na ito, walang jihad. Ibig sabihin, hindi natin ito dapat ginagawa dahil magkakamali lamang tayo. Nananatiling merong jihad sa pagsasabatas, nananatiling merong jihad sa pagsasabatas. Hindi ito na-abrogate kailanman. Pero ang tinutukoy natin dito, kung kulang ang mga kondisyon, hindi tayo maaring mangunguna. Hindi natin pwedeng pangunahan si Allah, hindi natin pwedeng pangunahan ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At syempre, sa mga nabubuhay ngayon, hindi natin maaring pangungunahan ng maalam at ang ating mga pinuno na matutuwid na mga Muslim. Kung sasabihin man nila na wala pang jihad sa ating panahon at lugar. Ganito kahalaga ang pagsunod sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at nakita nga natin na sinunod nga ni Abdullah bin Jahash ang utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinusunod nila ito sa abot ng kanilang makakaya. Alhamdulillah. Falamman kada ala masirati as-sariya yawmani nadara Abdullah fil kitab. Sige na nakapaglakbay na sila ng 2 araw, ay saka lamang tiningnan ni Abdullah bin Jahash ang mission order. Yan. Naririnig yung minsan yung salita na yun, mission order. O kaya operational order, OPORD, yung tawag nila. So, saka lang yun binasa ni Abdullah bin Jahash at nakita niya doon yung iba pang mga detalye ng kanilang misyon. Alhamdulillah. At itong detalye ng kanilang misyon at paano nila naisakatuparan nito ay matatalakay natin next week inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.